Hi guys, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Magkwentuhan tayo kasi wala akong magawa eh. Nag-aaral ako ngayon. Alam nyo ba yung mindset ni Auntie Ja is sa nakasanayan ng mga Pilipino. Ano ba yung nakasanayan ng mga Pilipino? Mag-aral mabuti para magkaroon ng magandang trabaho at magkaroon ng magandang buhay. Diba? Kaya kapag usapang negosyo, kahit sobrang liit pa ng kapital niyan, ang dami kong reasons noon. Pag may nag-aalok sa akin na negosyo, before lagi kong sinasabi yung 8 bagay. 8 bagay ang lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya, inabot ako ng 17 years employed kasi meron akong 8 laging sinasabi sa kanila. Yung una, lagi ko sinasabi, busy ako palagi eh. Walang time. Pero, sa Facebook, sa panonood ng movies, di ba? Pag TikTok, ang dami kong time. Pero sa negosyo, wala akong time. Kahit napakalit na kapital lang yan, hindi ko papansinin yan. Bahala ka, wala akong time. Pangalawa, wala akong pera eh. Pang kapital dyan. Kahit gustuhin ko man, wala akong pera. Di ba? Relate ka ba? Pero, nung nag-abroad ako, sa pag-abroad kasi merong placement fee. Nagawan ko ng paraan, guys. Kung kani-kanino ako nakauta para lang magkaroon ng placement fee. O, diba? Kasi gusto kong gumanda yung buhay ko, yun yung nakasanayan ko eh. Maghanap ng trabaho para maging maganda yung buhay, kahit whatever it takes, kahit lumayo pa ako sa family ko, mag-a-abroad ako, maghanap ako ng pera, pang placement fee. Pero sa negosyo, wala talaga, kahit 5 duling, hindi ako maglalabas dyan. Pangatlo, hindi ako magaling sa ganyan. Ay, hindi sinasabi ko. Pero, alam nyo ba, nung first job ko, nakahanap ako ng first job, sabi ko, kaya ko to. Hindi ko naman kailangan maging magaling para magsimula eh. Ang kailangan ko, magsimula muna ako dito para gumaling. Diba? Gumaling si Auntie Janyo. Nung nasa Pilipinas pa ako, naging top, sales. O, diba? Ganon yun. Ang dami nating dahilan kapag negosyo na. Kasi iba yung mindset natin. Ang mindset natin, makahanap tayo ng trabaho, magandang trabaho. Kaya kung ano pa man yung trabaho na yan, talagang kakayanin mo kahit zero knowledge ka pa. Pero pag negosyo, pag zero knowledge, hindi ko kaya yan. Ang dami mo na sinasabi. Meron pa. Wala akong alam sa pagnenegosyo. Pas muna ako dyan, wala akong alam. O, diba? Relate ka ba dyan? Diba? Pero, hindi nyo ba napansin sa mga employment, yung pinasukan mo, yung na-hire ka, yung pinasukan mo trabaho, sinearch mo pa sa Google yung mga products niyan, yung mga product nila. Inaral mo pa isa-isa, kinabisado at minemorize mo pa. Pero pagdating sa negosyo, wala kang alam. O, diba? Ayaw mo aralin. Pero yung products ng company mo, diba? Yung negosyo ng company mo, inaaral mo, minaster mo pa. Kulang na lang magka-certificate ka dahil minaster mo yung negosyo nila. Pero sino yung nakinabang? Diba? Yung may-ari ng company mo. O, diba? Ask ko muna yung family ko or ask ko muna si jowa. Sabi ko, bago ako magnegosyo. Hingi muna ako ng second demotion kung tuloy ko ba yan. Pero, yung nag-abroad ako, wala akong hiningaan ng kahit sinong kahit kanino na permiso na mag-abroad ako. Diba, kung hihingihan ko man yung family ko ng permiso, go! I-go-go talaga nila yan. Diyan kaya yaman sa pag-abroad. Kasi ang mindset natin, maghanap ng magandang trabaho. Kaya kahit ano pa yan, sige, kahit lumayo ka sa akin, mag-abroad ka kung gusto mo. Kung makakahingi ka pa ng permiso, ako walang permiso eh. Pero pagdating sa negosyo, manghingi ako ng permiso. Diba? Parang nakakaloka naman yun. Tapos yung pang-anim guys, sinabi ko, hindi ako teki, hindi ako pala Facebook. Pero, nakita na nag-aalok sa akin, panay ang online ko, na-like ko pa yung post niya. Tapos panay ang posting ko ng mga emote-emote ko, yung mga masasayang sandali ko, pinapost ko yan, yung mga post ng iba, sinishare ko sa wall ko. O, hindi ako teki, handa pala Facebook. Ang daming dahilan guys, ang dami kong dahilan. Kasi nga, ayoko nga magnegosyo dahil di naman yan yung mindset ko. Ang mindset ko, mag-aral mabuti para makakuha ng magandang buhay, ng magandang salary, magandang buhay din. Di ba yung papito na? Ayoko magbenta ng mga products, nahihiya ako.
O, di ba? Nakarelate ka dito. Pero, alam nyo ba guys, yung products ng mga company ko, inaaral ko pa yan isa-isa. Di ba? Kinabisado ko pa, minemorize ko pa yung mga benefits. Pero, yung products ng company ko, kahit nakapikit ako, kaya kong i-promote. Pero sino nakinabang? Siyempre, yung may-ari ng company ko, hindi naman ako nakinabang. Pero pagdating sa negosyo, yung negosyo, siyempre, sarili mo na products yun, ayaw mo. Ayaw magbenta ng mga products. Kasi nga, iba yung mindset natin, kailangan galingan natin sa trabaho para ma-promote tayo, magkaroon tayo ng high position. Ganun yung mindset natin. Kasi nga, ang nakasanayan, iba. Sa mga nakasanayan ng mga business-minded. Oo, diba? Nakarelate ka. Tapos yung pangwalo, ito na yung pangwalo. Sinasabi ko lagi na, ayoko nga mag-extend ng oras. Sabi ko, pagod na nga ako, tapos pag ninegosyohin mo pa ako. Sabi ko ganun. Pero kapag galaan, ang bilis ko guys. Ang hilig mag-bar ni Auntie Dia, ang hilig ko magpunta sa Corniche, mag-swimming, punta sa kaibigan na room para mag-inom-inom. Pero wala akong extend na oras para sa pagnenegosyo. Diba? Iba kasi yung mindset talaga natin. Ayaw natin ng negosyo, kaya kahit ano pang negosyo yan, kahit napakaliit pa ng negosyo na yan, kahit napakadaliit niyan, ayaw natin, hindi talaga natin niya susubukan. Bahala kayo dyan. Hindi ako negosyante. Empleyado lang ako, ayoko niyan. Diba? Ipapahinga ko na lang, imbis na ininegosyo ko, pahinga ko na lang. Pagod na nga sa trabaho eh. Pero wag ka, itong pinakamalupit. Ang dami kong reason para hindi gawin yung negosyo, 8 reason. Pero napakarami kong pangarap, guys. Ang dami kong pangarap. Gusto kong maging successful. Gusto kong yumaman. Gusto kong magkaroon ng maraming pera. Gusto kong maging maayos sa buhay ng mga kamag-anak ko, ng family ko at ng mga anak ko. Ang dami kong pangarap. Pero hindi naman ako gumagawa ng action. Dami ko pang reason. O, diba? Sasabihin pa lang na nag-aalok sa akin, ang dami ko na kagad sasabihin na reason sa kanya. Ayoko magnegosyo, pero ang dami kong pangarap. Diba? Kaya naisip ko na i-share sa inyo kasi baka makarelate kayo dito. Ganyan din ba kayo? O ako lang talaga yung ganito? Naisip ko lang na what if lumaki tayo na pinalaki ng mga magulang natin para magnegosyo. Diba? Hindi tayo pinalaki para mag-aral lang mabuti at magkaroon ng magandang trabaho. Pinalaki tayo para magnegosyo. O, yung unang sinabi ko na busy ako palagi, wala akong time. Ngayon, kapag may mag-aalok sa akin ng trabaho, syempre business-minded na ako. Nag-reborn na ako, pinanganak ko ulit yung sarili ko. Kunyari, pinanganak ako na negosyante, ganun na yung mindset ko ngayon, yung nagnegosyo ko. Hindi na, tapos na ako doon sa employment mindset kasi nasubukan ko na 17 years na employed pero repeat cycle lang nangyari. Diba? Okay na yun. At least nakasubukan ko na. Tama na yung 17 years. Nasubukan ko na yung nakasanayan nating mga Pilipino. Diba? Tama na yun. Ngayon, mindset naman tayo ng negosyante. Ngayon, pag may mag-aalok sa akin, uy, mag-cross country tayo. Mas malaki sahod dun. Ay, hindi na. Sabi ko, ano pa ako dyan? Busy ako sa negosyo ko. Wala akong time na mag-apply sa ganyan. Dito sa negosyo ko, pag ito, naging busy ako dito ko yayaman. O, diba? Negosyante ka na mag-isip, ayaw mo na ng cross country. Kahit gaano pa kalaki yung sahod doon, ayaw mo na. Kasi nga, pinanganak ulit yung sarili ko. Mag-focus na ako sa negosyo ngayon. Ayoko na ng employment. O, pumunta ako dyan sa ibang bansa. Sabi ko sa kanya, punta ako dyan. Tapos employment na lang ako habang buhay. Maganda nga salary ko. Ang layo ko pa rin sa pamilya ko. O, hindi mo pa masasabi na may mga emergency pa. O, paano yan? Fix lang naman yung salary sa abroad din. O, ganun din yun. E, di magnegosyo na lang ako. Ganyan na yung mindset natin. Pag nireborn mo yung sarili mo. Kaya guys, graduate na kayo sa nakasanayan natin na mindset. This time, negosyante mindset naman tayo. Mag-reborn kayo, panganak nyo ulit yung sarili nyo para makakaisip kayo ng paraan para magkanegosyo kayo. Whatever it takes, kailangan gagawin nyo yung negosyo nyo. Kasi business-minded na kayo this time.